Nako, matindi ho itong mga kababayan. Panibagong mga ebidensya ilinabas ho nitong si Atty. Levy Baligod. Resibo sa pagbili ng sangdamukal na maleta nitong si Zaldico. Actual na footage sa paglo-load ng mga maleta sa kanyang mga eroplano. Naglabasan ho sa mundo ng social media. Dito sa video na to, ang pagka-obsess nitong si John Vic Remulla dito kay Atty. Harry Roque. Naku, pupunta pa daw ho siya ng Vienna para sunduin itong si Atty. Harry Roque. Pero ang problema ho kasi, dito kay John Vic Remulla, inuuna ho niya ang pagpapaboka, pagpapabida. Hindi ibig sabihin, nahuli mo na itong si Atty. Harry Roque, mananalo ka na sa 2028. Ikukonsidera ka na ng ating mga kababayan bilang presidential candidate sa 2028. Ang issue kasi hindi ho nila maintindihan, hindi nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ang presidential material dito sa mga Remulla na to. Kaya kahit itong anong gawin nitong si John Vic Remulla, kailanman hindi ka kahit sumagi sa isipan ng ating mga kababayan na maging kandidato kanila sa 2028. Eto ho, base ho dito sa larawan na ilinabas na to ni Atty. Levy Baligod. Direkta na ho muna tayo dito sa resibo. Ganito ho karami kung mamili ng resibo itong si Elizalde ko. 15 pieces. Isa lamang ho ito siguro sa napakaraming resibo na kung saan talagang hindi biro kung mamili ng maleta itong si Zaldico. At yan daw ho ang ginagamit di umano para paglagyan ng pera na dinideliver sa Forge Park sa Ilocos Norte at dyan sa House of Representatives. Ayan o, panibagong mga ebidensya kung paano nila binili ang maleta, kung paano ang actual na pag-load ng mga maleta sa eroplano ni Zaldico. Panoorin ho natin mga kababayan. Ayan o, grabe naman yan. Mabigat ho talaga bago mag-eleksyon. Ito ho pala yung bago mag-eleksyon. Ito ho siguro ang ginamit para trabahuhin ang pagkapanalo ni Ping Lacson at nitong si Tuta Soto, di ba? Yan ho siguro ang mga ginamit nila para papanalunin yung mga individual na hindi naman dapat nanalo noong 2025 midterm election. Ito, rerekta na ho tayo kay John Vic Remulla. Tapos, sesegue ho tayo sa pinaka-latest na press con nitong si Auntie Claire. Rekta ho tayo dito kay dito sa interview nitong si John Vic dyan sa Storycon. Game! How about yung kaibigan nyo, yung classmate nyo? Ano ba status niya? Si I am home. I am home? Oh. He's currently in Vienna. Yeah, pero He's in fugitive ba siya? Vienna, passport canceled. So wala siyang red notice. Passport cancelled kasi sa atin yun. Hawak ng administrasyon ng DFA. Hindi accomplishment yung passport cancelled nitong si Harry Roque. Okay? Hindi accomplishment yun. Di ba? Pagka sinabi ni Marcos Jr., kansilayin yung pasaporte niya. Anong tukwa? Di ba din yung mahuli-huli? Kansila DFA tapos ang usapan. Pero hindi kailanman magiging accomplishment yung pagkakansila ng pasaporte ng isang ng mga kalaban nila sa politika. Pero passport canceled. If we're talking about Harry Roque, Harry. if we're talking about Harry Roque, we talked to him about Yes, that. ayun ang best friend namin ni best friend namin ni Rodolfo dyan So, Nakausap po namin siya and he says it's not true that his passport was canceled. Nako, sinungaling si John Vic kung gano'n. Kung gano'n, si John Vic Remulla ay nagpapabida para sa 2028 presidential election. Kung gano'n, si John Vic Remulla gusto niya mayat maya laman siya ng pahayagan para kahit papaano meron siyang awareness. Para kahit papaano nakikita siya ng ating mga kababayan. Napaka-cheap na atake niyan, Brad. Di ba? Magtrabaho ka. Sumpuin mo yung mga bangag sa kalsada. Yung illegal na droga, dakpin nyo yung mga nagtutulak. Yan ang trabaho ng DILG. Katahimikan sa mga sa mga lungsod. Pambira. It is canceled. I'm definite about it. You remember though, the last time we had him, he said, no, it's not canceled. Well, alam mo naman si Harry, mataray yan You always stick by his facts, but not... You can have his truths, but you cannot debate on the facts, di ba? So his Filipino passport has been canceled.
Yes, but to be candid, I did get in touch with him, and I did tell him the conditions, and he said that he is filing for asylum, but I think pretty soon pupunta ko na siya sa Vienna. Why are you going Lang nga talaga to si Jan to Vic. Vienna, sir, to meet him? For what purpose? To have him arrested. Kung kailangan mo man, di ba papares? Kung may red notice siya, papares ko na siya. Ang lakas na yun. Ang lakas ni Jan Vic. Pupunta ng Vienna. Spokesari pupunta doon. Alak pa ka dati. Ganyan na ganyan din ho ang asal nila doon sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Kaya kay dati ko nga walang red notice eh. Talagang ora-orada lang ho. Talagang binraso lang ho nila. Hindi niya humahuli sa Atok Ang. Hindi niya humahuli itong si General Bantag. Ngayon hinarapan na naman niya itong si Atty. Harry Roque kasi siya pinaka-visible eh. Nagbablog, nasa social media, pero yung iba hindi ho niya kayang gawin yan. Dahil hindi ka naman tatagos doon sa mga yun. Paano mo mahuhuli yun? Bilyonar, baka si Atong Ang nagbigay na. Nagbigay na ng pagmamahal. Kayo naman masyadong, di ba? Ganun lang naman. Pagka bumaba na ang tensyon doon sa mga ibang inuhuli, alam na this, di ba? Eh si General Bantag, di naman di na wala nang pambibigay yan. Nandun lang siya. Nandun lang siya sa Cordillera region na paano-ano lang siya doon. Papasyal-pasyal lang siya doon. Hindi siya mahuli. Eh si Jan Vic mo. Anak ng toko. Hindi mahuli yun. Okay, but you're waiting for the notice. Ang nasa utak kasi ni Jan Vic, pag nahuli ko itong mga individual na to, sisikat ako. Yan ang politika nila eh. Napadala nyo nga sa Dahig Netherlands si Tatay Digong, sinuka kayo ng sambayan ng Pilipino. Ano ba naman itong si Harry Roque, Atong Angat itong si Bantag pag nahuli nyo? Walang kwenta. Hindi sinasabi mga walang kwentang tao. Sinasabi natin, wala nang mas titindi pa doon sa ginawa nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero still, hindi kayo kinukonsidera, hindi kayo tinatanggap ng sambayan ng Pilipino bilang kanilang kandidato sa 2020. Kaya tigilan nyo na yan. Yung pagpapabida at pagpapaboka, walang bilang yan sa sambayan ng Pilipino. First. Yeah. So, Yes, formalized yes. na yung kaso niya, Secretary, dito. Yes, formalized na. Yes. So you talked to him, sir? When was this? A few days ago. Oy, bago-bago lang. Few days ago lang. Oh, Basta okay. kwentuhan nyo. Oh. Bati na kayo, sir. Oo. Hindi mo kami mag-away niyan. Magkaibigan talaga kami niyan. Oh, ginugupitan yung buhok niya nun eh. Hindi mo nakita nung ginugupitan yung buhok niya. Paborito ni Harry, nagupitan yung buhok niya yung Secretary. I don't know what that means, but okay. Iba talaga tawa niyo, sir. Iba eh. Parang parang may something dito kay Jan Vic eh. Pati itong si Edling daw napansin niya eh. Baka binabanatan yung ganyan. Itong si Harry Roque ito si Jan Vic, ganun din pala. Hilig ho nila yan. Diba? Hindi natin malaman kung diretso ba talaga o ano ba talaga. Sabi mo, i-google mo yung haircut. I-google mo, mahanap mo yun. I don't know what that means. Oh. But yes, I'm afraid to look. how was that conversation, sir? But why did you have to call him in the first place? Ano yan when I looked at the files, nakancel ang passport niya. Tinawagan ko na siya. Sabi ko, Father, cancel na passport mo. Baka lumabas yung red notice mo. Huwag ka magulat kung arresto na kita. Fair notice na lang. Gunan ako sa kanya. What? Sino? Nasa Vienna parang meron siyang PNP dun eh. No? Arrestuin na kita ha. What did he say? Well, sabi niya, hindi. May petition for review pa ako. Marami siyang, hindi ko maintindihan. Basta dami niya sinasabi. Alam mga abogado ko magpaliwanag ang haba eh. Di ba? Yes, sir. But Alam mo, pareho ko lang naman si Ronald. Kami ni Ronald. Ropor kami pareho nito. Basta abogado sa salita, nakatuhangan na lang kami. Di ba? Wala na kayo Rufo maintindihan. talaga eh. So, ang Ayan talaga, naniniwala ako, Ropor. Naniniwala talaga ako, walang alam. Naniniwala talaga ako, nandyan lang si Jan Vic para mangurat. At yung kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka sinabi niya, may inaklase ako. Ropor lang ako matatalino. Tapos sisegwayin ganyan. Pero trabahante ko lahat yan. Abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kumbaga, yung mga banat niya ganun, ano yun, tawag dito, kumbaga gusto lang niyang makatch yung atensyon ng mga manonood. Pero ano yung si dating Pong, magaling yung si Tatay Digong. Diba? And yung kanyang application for asylum, hindi can't siya touch pwedeng him. galawin. Hindi siya pwedeng It arrestuin. is something like that. Actually, I will let the lawyers of the department decide on the legality of what he said. I'm just giving him fair warning. Nakalumabas sa red notice, pupunta ako na siya. Ano naman yung indication there that you might get that red notice as well? Well, we're on the application. Again, it's a process, so we applied already. But as far as you're concerned, basta may red notice with or without an application for asylum, he can be picked up. Yes, he can. At least as far as you're Yes. concerned. May mga iba't ibang variables Yes. yan no? Yes. Pwede naman kasi government to variables. government no? Kahit wala tayong extradition treaty. Pero hindi ko alam. Alam ko, Austria baka meron no? Yeah, Austria. Oo, oo. Katulad dati si Ronald, sino ba yung communist leader natin na si Alan Donny ba yun? Yung nasa Vienna rin? Oo. Nasa Netherlands? Si Joma, Kaya at saka Joma. si Alandoni, at saka si Joma. Fidel Kawili. Pero dalawa sa kanila, Kahit namatay may na. warrant of arrest tayo, Oo. hindi natin makuha di ba? Binigyan siya ng asylum. Yung kasi nag-grant ng asylum. Hindi, tsaka halimbawa, yung dalawa ron, si Fidel Kawili at saka si Joma, na pumanaw na, ay binigyan na ng citizenship sa Spain. Okay. In-invoke nila That's yung window na pag ikaw ay yung ancestors mo ay citizen. Dual ng panahon- citizen pala si Jama? Hindi, Yes. dahil nga ron. Yes, In-invoke he nila. was given the dual citizen. So, dati, nireject yung asylum niya ng Netherlands, no? Pero hindi siya pwedeng lumabas ng But Netherlands. Secretary Remulla, so you called Attorney Roque to give him a heads up na baka lumabas na yung red notice niya and you might have to arrest him. Aren't you Yes. worried that he might make a run for it? Or baka hindi niya na He mahanap? can't. His passport is cancelled He cannot But get out of... but he can move around the EU. Or He no? cannot. He cannot. He has- He cannot enter hotel. He cannot enter... wala sa credit card transaction. May hirapan siya umikot talaga. But sir, didn't you just telegraph your moves and forewarn a potential fugitive? No. He knows naman. He's known of that all along. Diba? What do you- The man is smarter than me. He knows what his predicament is. Diba? There's nothing telegraphed. What do you mean about the credit cards? Were his assets frozen? Kasi, yes, everything. Basta mag-credit card yan, mag-alarm kagad sa Interpol yan kung ginamit niya. If he's even flagged for anything, pa-arrest siya kagad. So, as of now, he's confined in Vienna. Doon lang siya. Saan niyo siya, kung sakali, Secretary, saan niyo siya dadalhin? Saan kulungan niyo siya Dito ilalagay? sa Tarlac. Sa Tarlac siya ilalagay. Doon yung RTC. kaso niya, yung human trafficking. Nakwanto ka. Bigla Kay Alice Go. Yung di ba yung doon pinadala yung si Mr. Supra International? Si Mr. Supranational, Alam mo yun. Tignan natin yung tawa nitong si John Vic Remulla pag nagpalit na administrasyon. Tignan natin. Gusto ko marinig talaga. Let's leave him alone, shall we? I'm sure he's living a peaceful life. But But sir, have you made any Parang malungkot ngayon have you made any representation Lakas ng tama nitong si John Vic ha. Di ba? with the law? Nawala yung Sponky. Kaya... teka lang. Kayong dalawa naghahagi. Ano ba? Nakipag-jamming ka ba dun sa pamangkin mo, ha? Nakipagkantahan. Nakipag-jamming siya dun sa anak ni Boying. Di ba? Yung anak niyang diniliberan ng di ba? Nakipag-jamming ba to? Nakipagkantahan. Kikigang kayong dalawa. Teka lang, speaking of that Pogo hub, whatever happened to Cassandra Leong, the one who she's the in one who jail. hired She's Harry? Cassandra Ong is in, if I'm mistaken, she's in the Women's Correctional sa Mandaluyong. Hanggang ngayon, awaiting trial. Doon siya. Committed na. Doon na siya. Okay. Oo.
Sir, have you made any representations or undertaken any communication with the Austrian government in preparation for anything you might have to do with Harry Roque? What do you mean? Am I what? Made any representations with the Austrian government? Kasi we were talking kanina about, diba, si Harry nga has a pending application na with Austria for asylum. So, Not yet. We will get there. Ang red notice is a automatic document that is sent to all Interpol countries. yeah. So there's no actual preparation that needs to be done. Once it's out, in effect na siya. Secretary, merong Di ba, Ronald, ikaw nagka-red notice ka dati sa Cavite? Sa Cavite. parang May Interpol Cavite ba? parang hindi red notice yung sa akin sa Cavite dahil yung red notice Takas ang tama ni John Vic. Nagpapa-interview sa media, ganyan umasal. DILG secretary nyo, palakpakan. Anak ng toka. kasi huhulihin ka. Kaya nga. So, it's not true. Sa Cavite kasi hindi hinuhuli yung mga tao doon eh. Hindi hinuhuli yung mga tao. Si Ronald kasi, favorite na Dinadaplisan tatay niya ko yun eh. Dinadaplisan ng bala. I still don't get it. Ginugulo mo yung principal eh. Pasensyahan niyo na, Secretary, nasa lista to eh. Hindi ko alam na nangyayari sa Cavite. But anyways, go on. It's Cavite. That says it all. Nakalimutan ko lang yung tanong ko eh. Nakalimutan ko lang yung tanong ko. Ato nga, Hindi ata nagtanong Zaldi eh. ko. Sabi lang niya, na-red Harry notice Roque. ka. Oo nga, may tatanong ako kanina, nakalimutan ko eh. About the red notice. Hindi, sa kwan. Harry Roque. Ay, yung taon, ito, Secretary. Meron kasi unconfirmed reports galing doon sa ilang OFW sa Vienna na nakita nila si Harry with our ambassador there. May basihan ba yon? May ganun bang pan yun? Ano si Luli? Wala No, that was pa from akong years narinig. ago. I will confirm it. Oo. Si Julie Arroyo ba yun? Yeah. May mga nag-text lang na nakita daw si Kwan doon. Hindi, nag-reply na si Ambassador Luli doon. Luli, oh. That was from years ago. And in fact, you can see in the picture, medyo Harry was a bit heavier then compared to now, di ba? Pumayat na ba siya? Pumayat siya, sir. I mean, sa totoo lang, you know, when he talks to us, he tells us na he's on the run, yun nga, he lives in other people's houses. So, of course, it's not an easy Saka naubusan, hindi na siya makakain ng humba. It's not an easy life, is what I mean. Humba. Kayo na ako magdesisyon kung ano ba sa tingin nyo yung kalagayan ng utak nitong si John Vic Remulla. Pero base sa ating narinig at narinig sa kanyang interview na yon, kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Diba? Ganun ho umasal yung mga opisyal ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Dito tayo sa interview nitong si Attorney Panelo dyan sa kanyang programang Itawag kay Panelo. Okay. Oh, Attorney Sal, anong ginawa mo nung araw ng kagitingan? Unang-una, sagutin natin yung kanyang talumpay. Sabi niya, magkaisa ang mga Pilipino at maging matapang. Aba, matagal na ho. Nagkakaisa na sila at naging matapang na sila na ipahayag ang kanilang damdamin laban sa inyong maling pamamahala at paglabag sa inyong sa mga karapatan ng tao. Kaya nahuli na kayo yung panawagan nyo. Pangalawa, kaya nang sinabi natin ng isang araw, yung kabayanihan, kagitingan ng mga sundalo, hindi lang mo nagaganap yun sa panahon ng digmaan, sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Ang kabayanihan at kagitingan ay maaaring gawin sa araw-araw. Kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, doon makikita kung anong kagitingan mo o kawalan ng kabayanihan mo sa kapwa mo. Ang pagtayo at pagpapahayag ng damdamin laban sa mga nakikita mong paglabag sa katarungan, yung mga nakikita mong hindi pagtugon sa pangangailangan ng bayan, ang kawalan ng serbisyo, ang kawalan ng proteksyon, yan po ay isang kabayanihan. Kaya sa araw-araw, maaari natin ipakita ang ating kagitingan at kabayanihan, hindi lamang sa panahon ng digmaan o sa panahon ng krisis. Ayun. At alam mo, Attorney Sal,
I think yesterday yata meron ding eventing ang Davao dyan at umaten si VP Sara, no? And she was asked by reporters regarding dun sa mga issues about sa health ni President Bongbong Marcos. So she said na good luck. Hindi na niya sinagot yan. Pero may mga sinabi din kasi siya dun sa, tinanong din kasi siya ng mga reporters regarding dun sa mga problema natin. Like, of course, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang sabi ng she was asked din kasi kung ano yung nakikita niyang solution to the problem. And sinabi naglatag si VP Sara na if mahirap doon sa kumuha ng fuel na galing doon, yung dadaan talaga sa Strait of Hormuz, why not kumuha tayo ng supply doon sa hindi dadaan sa Strait of Hormuz? Para mas mag-stabilize yung price ng fuel dito, dapat magkaroon muna tayo ng enough supply dito sa bansa. Then she was asked by other issues din. And kinuha din yung reaction ng Malacanang. And last night, nag-react si Yusek Claire Castro at sinabi niya na hindi daw alam part to ng government si VP Sara pero hindi niya alam yung mga policies ng gobyerno. And then instead of maging part ng solution, parang gumagawa pa daw si VP Sara ng mga statements na hindi daw nakakatulong sa gobyerno. Instead of maging united. And meron pang iba pa sinabi si VP Sara. Pero yun ang gist ng sinabi ni Yusek Claire Castro, Attorney Sal. Dalawa. One, tungkol sa kalusugan ni Presidente Marcos Jr. Hindi lamang good luck sa kanyang hinaharap ngayon. Whatever na hinaharap niya sapagkat hanggang ngayon ay hindi maamin ng Malacanang kung meron nga siyang sakit o wala. O gaya ng sinabi natin, nung muli ko siyang makita, pati ako na-shock sa itsura niya. Talagang bagsak ang katawan, bagsak ang mukha, halos hirap na hirap gumalaw. Kaya sabi nga po natin, nung makita ko yun pinanalangin ko siya. Sapagkat whether we like it or not, siya ang presidente ng bansa. At bilang tao at bilang mamamayan, kailangan natin ipanalangin ang kalusugan ng bawat isa. Ang problema lang nga, ayaw nilang aminin at yun ay isang tungkulin sa saligang batas Nako po. na ipaalam mo sa iyong mga sinasakupan ng iyong kalagayan upang ikaw, kahit na sa panalangin ng iyong mga kababayan, naniniwala man sa iyo o hindi, makatulong sa iyo. O, yan ang atin. Panalangin nun natin siya, kahit na tayo kontra sa mga ginagawa niya, bilang tao at bilang mamamayan ng bansa. Now, pagdating naman dun sa meron ka sinabi, yung pangalawang issue. Ano nga ba yun? Regarding sa Yung ng sa government. supply. Yes. Yan naman yung supply na natatawa na lang ako sa kanila kasi kung pinag-uusapan nila, nga yung Strait of Hormuz, blinak. Although ngayon, na-open na yun Na-open na yun. At sabi nila, kumuha tayo sa ibang source na mga langis. Gaya po ng sinabi natin, itong lahat ng ito ay hindi mangyayari kung mulat sa pool. Alam na natin na nagkakaroon ng kaguluhan doon. Nung may panahon pa tayo, nung wala pang problema sa pagkuha, ay namili ng langis at gasolina. Yeah. At nag-imbak tayo. Hindi natin ginawa. At ang nakakayamot, ang dahilan, kasi kaya daw hindi natin ginawa. Wala daw imbakan, walang reservoir. Jesus Maria Jose. O di nagpagawa ka ng imbakan. Di meron tayo. So, sana kung marami tayong sufficient supply, di wala tayong problema masyado. Habang totoong tataas, whether we like it or not, hindi kasing taas ngayon. Kung may sufficient siya yung supply ng langis at gasolina, kasi it will not affect. Dahil doon nakasalalay lahat ang natin Ang bawat, tingnan nyo sa bahay nyo, lahat dyan, ang gagamitan nyo, nakasalalay yan sa oil. Kayo ba, Attorney Sal, nakukulangan kayo sa mga efforts na ginagawa ng gobyerno? I mean, susolusyonan lang ba natin kapag nakaharap na tayo sa problema, hindi yung long-term solution talaga yung ginagawa natin?
gaya ng sinabi ko, dapat nga nagkaroon sila ng preparasyon. In-anticipate na nila. Kasi alam na nga nila na nagkakagulo doon. 5 taon na yan may gulo dyan sa lugar na yan. Sa Russia, sa Israel, sa Iraq. Lahat na yan. Alam na natin sasabog at sasabog yan. Kaya alam naman natin na pag sumabog yan, sigurado may problema tayo sa pag-angkat ng oil. Hindi natin ginawa eh. Wala nga eh. Naging inutil nga ang gobyerno. Kaya nagkakandara pa. They're tripping over one another to solve the problem when they could have done it much, much earlier. Samantala, binigyan pugay ni Vice President Sara Duterte ang katapangan, sakripisyo at hindi matitinag na pamamahala sa bayan o pagmamahal sa bayan ng mga sundalong Pilipino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Si Angie De Leon magbabalita. Attorney Sal, very important yung mga points na sinabi niya sa speech niya. Number 1, yung papansin niya yung pagtaas na naman ng yung insurensya sa bansa because nagkakaroon din tayo ng problema na hindi na-address yung poverty ng bansa at lumalala ang poverty ngayon. Kasi nga, di ba, the new poor is yung middle class because dun sa nagtataasan na presyo ng mga pangunahing bilihin. And then second, yung sinabi din na yung mga kababayan natin na hindi na bibigay yung what they deserve from the government, Attorney Sal. Gaya ng paulit-ulit na sinasabi natin sa ating programa, ang lahat ng yan ay kawalan ng preparasyon. Walang programa. Ang programa kung meron man ay hindi naman na ipatutupad. Kasi sila ay nag-focus, ang atensyon nila ay napunta sa politika. Napunta sa impeachment, napunta sa pag-aaresto, napunta sa pagtatanggol sa mga maling ginawa nila. Yan ang naging problema. The focus of attention has been not on the mandates that they were given to fulfill, but on their own personal interest to remain in power beyond 2028. And also din pala nakalimutan ko i-raise yung sinabi din ni VP Sara regarding doon sa Bangsamoro attorney sa peace process. What can you say about it po? Yung problema dyan sa BARM, hanggang ngayon hindi na nare-resolve yan. Kasi ang ating pamahalaan ay hindi rin matatag sa kanilang pakikitungo sa mga rebelde. Kaganda-ganda na meron ng BARM, pero pinakikialaman nila eh. Yung isang cabinet member nila, pinakialaman yan. Tinanggal yung chairman, kaya nagkakagulo-gulo sila dyan eh. Pati kasi hindi dapat pakialaman, pinakialaman nila. Yan ang problema, yung politikang yan talaga, yung partisan politics ang nakakasira. Maliban pa doon sa korupsyon, na yun talaga sa mga root causes. Samantala, Rizal, kumpiyansa ang company Vice President Sara Duterte na kakatigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., malinaw na paglabag sa due process at isang fishing expedition ang ginagawa ng House Committee on Justice. Na itong balita ni Daniela Pau. Would you like to add the sinabi ni Attorney Panelo Jr.? For several times in our show, sinabi na natin ang ating posisyon yan. Hindi pa nagpapala ng mga petisyon ang kampo ni si Presidente Inday. Sinabi na natin, number 1, yung Committee on Justice na ginagawa nila, moro-moro lang yan. Organ conclusion yan. Sa ating artikulo sa Manila Times, sinabi na rin natin yan. Before the filing of all these petitions, we have already made very clear our position on the matter. Sabi natin, yung Committee on Justice, sigurado yan. I-refer nila yan sa plenary sapagkat meron na silang decision. O, di ba? After I said that, biglang may ruling na sufficient in form and in substance. Ano pang ginawa nila? Pagkatapos sinabi nila ng masustansya, biglang nagbibigay ng mga pahayag na dapat daw si Inday Sara umattend at ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba sabi natin, teka muna, baliktad yata. Kayo dapat na
magpatunay sa kanyang kasalanan, hindi yung inaakusahan ninyo. Because the burden of proof lies with you. Kaya sabi natin, mali na naman yung ginagawa nyo. At ang sabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Kung matatandaan mo, in my article in the Manila Times, and several times in this show, I said, yung ginagawa nyo ngayon ay hindi nyo sa pagsunod sa saligang batas na binibigyan nyo ng due process. Kasi yung due process only means bigyan nyo ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. I-notify nyo. Pag na-notify nyo, pero ayaw niyang pumunta, ibig sabihin, wini-waive niya ang karapatan niya. But, yung ginagawa nyo ngayon, kasi kung hindi nga, una-una sinabi nyo na nga sufficiente in substance. So may contradiction kayo na naghahanap kayo ng ebidensya. Galing pa sa kanya. Nung hindi kayo mabigyan dahil hindi siya atin, kayo ngayon naghahanap ng ebidensya. Oh, di ba yung contradiction na kagad kayo? Another thing, sabi ko po, kaya nyo ginagawa yan sapagkat itong prosedimientong ginagawa nyo is a monstrosity. It is a free platform for publicity for all of you. Sinabi po natin, ginagamit nyo lang upang magpakitang gilas kayo dyan. Nandyan ang media araw-araw. Kailangan nyo ng libreng publisidad para sa mga susunod na mga hakbangin nyo sa politika for your own purposes. Yan ang ginagawa ninyo. Kaya kayo nagkakaganyan ngayon. Pagkatapos, hindi ba sabi ko, bigay nyo na yan sa Senado, sa plenary, sapagkat, alam naman natin, doon tapos na rin yun, foregone conclusion na rin yun. Sigurado yan na maniwala ka. Makukuha nila yung, kailan ba yung 116 votes? Noon, 215. Bagsak na yun. Kasi yun lang NUP, kumakalas na. Marami na ang lumilipat sa NUP na ang posisyon nila, hindi kami sasama sa impeachment kung wala kayong ebidensya. Obviously, wala kang ebidensya. Kaya nga sinasabi ng mga abogado ng defense, wala naman kayong ultimate facts. Kaya hindi kami sumasagot sa inyo. Wala kaming dapat sagutin. Wala naman. Yung akusasyon nyo, puro spekulasyon, puro imahinasyon. Biro mo, ang demanda nyo kay Inday Sara dahil gusto niyang patayin ang Pangulo sa imahinasyon. Jesus Maria Joseph, you may commit the worst of crimes in your imagination, but that is not a crime. If it's not a crime, it cannot even be an impeachable ground. Ayan po yung maliwanag. Kaya tama lahat. Yung mga sinasabi ni Atty. Paulo at ng mga abogado ni Inday Sara. Ang dinadagdag ko lang, kasi nung isang araw, if I remember 2 days ago, binalita yan. Kaya sabi ko, teka muna. Kasi yung, tanda mo, Ana, may unang petisyon na pinail. Na tinanggi ni Inday Sara. Sabi niya, hindi na konsulta sa akin yan. Wala akong alam yan. Kaya nga, binatikos ko sila. Pinuna ko, huwag kayong makikialam sa mga abogado ni Inday Sara. Huwag na kayong sumausaw dyan. Hayaan niyo siyang gumalaw ng kanila. Publisidad din kayo eh. Kaya nakakasira kayo. Tapos, nung binalita, kampo ni Inday Sara, teka muna, sabi ko, may bago bang petisyon? Kasi hindi lumabas sa diary yan eh. Yung pala, last week, ay naghain sila ng certiorari. Kine-question nila yung ginagawang casing expedition. At hindi nila itinawag sa media. Wala nakakaalam yan until yung kongresistang Finair, tinanggal ni Presidente Duterte na ngayon ay kongresista na nagmamagaling, nagmamalinis. Ang siyang nagsabi na may final ang kampo ni Inday Sara matapos mag-file yung isang grupo. Kaya nalaman pa lang ng media na meron pala na consolidate na. Kaya merong bagong petisyon. At yan yung certiorari. Kini-question nila ang prosedimento. At gaya ng sinabi na rin natin sa ating programa, yung mini-trial na yung kalokohan yan. Unang-una, alam naman natin na ang trial talagang dapat sa Senado. Yung tapos sinatanggi na, hindi naman mini-trial, preliminary investigation. Galing sa inyo, galing sa bibig ng chairman ninyo yan. Tapos bigla kayong nagkakandarapang itanggi. Galing sa inyo yan.
Madali sabi, kaya irregular yung ginagawa nyo ay sapagkat nagbigay kayo ng ruling na masustansya na ang complaint and yet naghahanap kayo ng ebidensya para suportahan ang inyong desisyon. At sa tingin ko, ginagawa nyo lang yan, maliban pa sa free publicity para sa inyo, talagang gusto nyo lang siraan kasi yung plataformang yan, dyan yung magagamit na naman ang pagkakataon na siraan si VP Sara. Totoo Yan ang yan. katotohanan dyan. Pero Attorney Sal, meron pang isang reaction kasi, Attorney Sal, I'd like to get your comment. Kasi nga yung TRO, remember, hindi ganat yung TRO doon sa impeachment nga, na final nga. Sinabi dito ni Akbayan Party List, Representative Percel Sandanya, sabi niya, nag-react siya, sabi niya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. And then, sabi naman ni Congressman Leila de Lima, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sarah's Court. O yung, sabi niya, akala nila yung SC ay Sarah's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. What's your take on this, Attorney Sal? And to think, Kabalbalan yan. lawyer si Congressman de Lima. Kabalbalan yan sinasabi ng dalawang yan. Ang gusto ni Inday Sara, kung natatanda mo, hinamon nila, di file nyo, ako'y nakahanda dyan. Pero ang kasi ginagamit talaga yun, bakit ka nagpunta sa Korte Suprema? Kala ko ba gusto mo na trial? Of course gusto ng trial, pero dapat susundin ninyo ang dinidikta ng saligang batas. Hindi pwedeng nilalabag nyo kayong nasusunod. Ang Korte Suprema ang may mandato na magbigay ng desisyon kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal ng gobyerno o isang ahensya ay hindi naaayon sa saligang batas. Talagang sila ang takbuhan. Kaya mali ang iyong mga pananaw, ang sabihin nyo, natatakot na naman kayo, baka mapawalang bisa na naman yung ginagawa nyo pareho nung una. Di ba nung una, yung impeachment nyo, in-impeach nyo, pero sabi ng Korte Suprema, hindi, null and void, hindi kayo sumunod ng due process. Yo. Ngayon, ginagawa nyo na naman. Kaya, hindi malayo. Kaya na sinabi ni Atty. Paulo, baka kayo, ma-technical na naman kayo. Samantala, naglabas ng sumpina ang House Committee on Justice laban kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan si Matibag na dumalo sa pagdinig sa April 14 at isumuti ang mga record ng investigasyon ng NBI hinggil sa umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Hiniling din ng komite ang certified true copies sa mga dokumento at litrato na nakalap sa investigasyon. Ayon sa Kamara, mahalaga ang mga ebidensya upang matukoy ang naging resulta ng investigasyon at mapalakas ang pagtalakay sa impeachment complaint. Sa una nang sinabi ni Vice President Sara noong November 2024 nang umano'y banta kay Marcos ay reaksyon lang sa banta sa kanyang seguridad at hindi aktual na planong pagpatayan. Nangyari ang insidente nang idetine ang Chief of Staff ni VP Sara si Attorney Zulaika Lopez sa Kamara at nais ilipat sa kulungan kahit walang kaso na hinarangan ng Vice Presidente. Attorney Sal? Tingnan mo yan. Nag-file sila ng isa sa impeachable grounds dahil daw nagplanong patayin yung tatlo. Speaker dati, Presidente, at yung First Lady. Ang tanong ko, ano namang iimbestigahan ng NBI? Maliwanag naman yung sinabi ni Inday Sara. Yung kanya, binulgar niya ang sa kanyang paniniwala na merong banta sa kanyang buhay. So nagsusumbong siya sa taong bayan. Pag ako po ay napatay nitong tatlong pinaghihinalaan ko, gantihan niyo ako, bigyan niyo ako ng hustisya. Sasabihin lang, ang plano, kasi sinabihan niya na. May nakausap daw siya. At sabi niya, sige, patay mo yung mga yan. Pag ako napatay. Ang tanong, anong plano ang sinasabi niyo? Number one,
Hindi nga binanggit kung sino yung sinasabing assassin na magiging assassin na kinontrata niya. Nasaan yun? Paano iimbestigahan mo? Nanggaling lang yun sa mga payag ni Inday Sara na actually more on a call to the people to avenge her planned murder. Kasi ang feeling niya talaga papatayin siya. Kaya niya binubulgar yon sa taong bayan. So anong iimbestiga ng NBI? Anong plano? Saan ka maghahanap ng plano? Ang iimbestigahan mo, yung planong pagpatay sa kanya. Yun ang matagal niya nang sinasabi na merong mga ginagawa ang mga kalaban ko sa politika na gusto akong i-eliminate, i-obliterate. Pag hindi sila nag-succeed niya sa impeachment, ako ililibing nila. Papatayin nila ako. Yan ang imbestigahan nyo. Hindi yung imahinasyon niya. Imagination niya lang yun eh. Paano niya sasabihin? Moreover, yun mangyayari lamang kung patay na siya. Kaya how can there be a great threat from the grave? Yan ang makakatagal na natin sinasabi. Samantala, Attorney Sal, wala pang Senate slate si Vice President Sara Duterte para sa 2028 national election. Sa panayam ng media sa Davao City, sinabi ng pangalawang Pangulo na kahit na may ilan na nagpahayag ng interes na samahan siya sa 2028, wala pa siyang listahan ng mga senatorial candidates. Sinina din ni VP Sara na hindi niya papangalanan ng mga ito dahil sa kasalukuyang matindi at mainit na political climate na meron ng bansa at upang protektahan ng kanyang mga kaibigan mula sa harassment ng banta. Kasi paliwanag ni Atty. Sal, kapag na-associate sa kanya o yung naging friend niya o friend ba niya, talagang tina-target daw for harassment. Anya lahat ng interesado ay ituturing pa lamang na presumptive candidate dahil hindi pa nagsisimula ang filing ng candidacy. Brigadin ni VP Sara na wala rin siyang kasalukuyang running mate at sinabi niya na i-anunsyo lamang ito kapag handa na ang magiging vice presidential candidate. Matatandaan na inanunsyo ni VP Sara sa publiko ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 noong Pebrero, Attorney Sal. Napaka-init na talaga ng kampanya. Malayo pa yung campaign season, Attorney Sal, pero because nag-declare na nga si VP Sara, parang napaaga yung campaign season, Attorney Sal. Kasi nga, meron kasi mga nagpapayag na kandidato silang senador at parang yung pinapakita niya sa publiko na sila ay nasa lineup na ni Inday Sara na hindi pa nga pumipili yung kandidata sa Panguluhan. Kaya kung makikita mo, kanya-kanyang propaganda. Meron diyang mga nagmumukhang clowns, nagsasasayaw para makakuha ng atensyon. Ang iba naman, nag-aaway sa entablado, sa publiko. Puro lahat nagpapakita na nandito sila sa grupo ni Inday Sara, trying hard to impress the people, to show the people na dito kami. Kaya tatakbo ko ng senador, kaya dito ako hoping na mailagay sila. Pero itong si Inday Sara, napakatalino nito. Hindi mo mababasa kung anong iniisip nito. Siya, pinapabayaan niya lang yung mga yan. Pero gaya ng sinabi ko po sa inyo, okay lang yung mga pupunta kay Duterte ng kampo na nagpapahayag na mahal nila si Duterte, supportahan nila si Inday. Di ba sabi ko, ang problema dyan sa mga yan, noong mga panahon na kailangan silang magsalita, hindi sila nagsasalita. Nang nakita nila na gumaganda ang pagkakataon na maaari siya maging presidente, nagsisiksikan lahat, trying very hard to show to us na sila'y mga naririyan para sa pagtagumpay ni Inday Sara. But, at the back of their minds, ang iniisip na yung pang-sarili nilang kapakanan. Kaya natatawa na lang ako sa kanila. Pero sabi ko nga, okay lang na kahit na magbalat kayo. Diyan lang kayo sa tabi. Huwag na kayong pupronta kasi nakakasira kayo. Nakakasira kayo sa matuwid na daan. Baka mapaniwala niyo ang tao na totoo kayo. Samantalang hindi naman.
Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.